Mayor, di ba, Mayor, sabi mo, baril likulyado yung hawak-hawak nung bata mo na nakasibilyan na napicturan doon sa Opo, sir. kap- Inassume ko sa po na sa munisipyo? kanya. Inassume ko po na sa kanya po. inasyo mo. Please, wag sa kanya. Mayor, magpakatotoo ka, napaka-plastic mo. Mr. Chair, Your Honors, I am Special Investigator Benjamin Banataw. I am one of the investigators who took an effort to go on field to document this case. And we likewise coordinated with the provincial director, and the records can bear me out that we have letters pertaining to the case, to the Bagabag PNP, to the provincial director of Skaya. And as investigator, I am limited to the taking of facts and gather documents. After that, we will submit that to our legal officers for the resolution. And I was the one with my co-investigator who went to Paris and to interview the videos here. You can bear me out. And for the signing of their complaint sheet, the CSR Form 9, and that document is an entry point for us to cognizance of the case. So, like my director had said, that we advise them if they are willing to go for an interview and for an exhumation because we have our forensics. And one of the widows told me that wag na po kasi na autopsy na po si Vice at parehas lang naman po yun. So we forego with that. And then I am done with my investigation report. We docketed that into 6 cases so that each of them have their own docket, and we recommended it for financial assistance. So I think that is the intervention made by the Commission on Human Rights Regional Office number 2 through the Director, Attorney Jimmy P. Baliga, Your Honor, sirs. Thank you, Mr. Benjamin Banataw. Meron pang gusto magsalita about Napolcom, Executive Director? You want to say something? Executive Officer of Napolcom? Yes, sir. We have been observing the handling of cases since March of 2022. And we have been trying to backtrack because we could not just investigate similar to the Gemboy cases, the Mayo case, the Antipolo case, and the IMOS. There are 13 that we have been looking into. But we are trying to backtrack and trying to see were there trainings being conducted to the police officers? Were the training being used for purposes of evaluation in terms of performance? Are the assignments of police officers from the investigative level up to the command level, are all this been looked into? Pati nga ho yung budget, release ng budget, tinitignan din namin yung MOE kung talaga nagagamit. At yung CCTV, for example, in the Mayo case, pati doon sa Antipolo case, napakahalaga ho nung CCTV. Dito nga lang, doon sa Nabotas, wala nga yung body worn camera. Kaya we're also looking into that. And recently nga, we have close coordination. Yung Mayo case nga ho, Chairman, Senator, na meron din kaming interdepartment coordination na ngayon. Kaya even at the start of the build-up, nakatap na rin kami rito sa Prosecutor General's Office. Magkasama na ho na rin kagad. We would like to institutionalize that dito sa baba. Kasi we also approve yung kanilang recruitment, training, professional development, pati yung performance rating. We would like to see na ma-institutionalize. Hindi lang na malakas yung post ni Secretary Remulla at ni Secretary Abalos. Gusto namin, henceforth, ito na yung standard modalities. Kaya na-airtight. Yung mga observation namin ho na merong na-overlook, may mga na hindi na-consider, we are taking that into strong interest. We're coming up with a manual with the DOJ para dito ho yun. At mabuti narito yung human rights. Gusto rin namin yung rights-based policing community policing, rights-based. Kaya we are tightening in loose ends. Kaya we are glad that we are being invited. We are looking at in a more systematic and institutional mechanism. Thank you, Chair. Thank you for that, Vice Chairman Napolcom. You know, just tell me, if you need legislations in order to institutionalize those policies, then we are open. We will help you. Kung kailangan talaga, ha? Dito lang kami.
Sir, as soon as we come up with the final form of our manual, we will be reporting to the chair on this matter, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Thank you very much. How about your side, Mayor? Anybody who wants to say something? Merong gusto magsalita sa inyo? You want? Okay, you have the floor. Yeah. Magandang hapon po sa ating lahat. Hangad po ng buong Apariano ang makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Vice Mayor Romel Alameda, pati na ang kanyang kasamaan. Higit sa lahat, maliban sa kanyang pamilya, hangad kong magkaroon at makamit nila ang hustisya at mapanagot ang mga tunay na may gawa nito. Upang sa ganon ay malinis na din ang pangalan ko, pati na mga kasamaan ko dahil sa pilit kaming isinasangkot dito. Taliwas po sa mga nasabing akusasyon sa akin dito, ako at aking mga kasamahan na naimbitahan sa hearing na ito ay malinis po ang aming kalooban at wala kaming kinalaman sa krimeng nangyari kay Vice Mayor Romel Alameda at kanyang mga kasamahan. Salamat po sa pagkakataong magsalita. Thank you. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Okay na. Kapitan, yung hiningi ng NBI, ha? Ibigay mo. So, Senator Pimentel, lipat tayo sa ibang kaso. But before that, meron ka ba? Meron pa kayong gusto sabihin? Your Honor, Yes, go ahead. we Go will ahead. give indicants. The Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa, the chairman of this committee, the members of this committee, Senators Rafi Tulfo, and other senators. I am Mrs. Mary Ann Gladys G. de Los Senator, Angeles. Coco Pimentel is here. Yes, our idol, Senator Pimentel. Taga sa inyo yan. I am Mrs. Mary Ann Gladys G. de Los Ilocano Angeles. yung tatay mo? Oh, Ilocano. Please go ahead. And also, of course, our idol, also Senator Gatchalian, Win Gatchalian. I am Mrs. Mary Ann Gladys G. de Los Angeles, the wife of the victim, Alexander A. de Los Angeles. In behalf of the widows and family of the Aparisix victims, I would like to extend our heartfelt and sincere gratitude for the opportunity granted to us to bring this case, or the case of our husbands, to this honorable committee. It has been 6 months since we wanted to have magkaroon po ng linaw sa kaso ng aming mga asawa. At sa pamamagitan po ng hearing na ito, kami po ay nabigyan ng linaw kung ano yung mga pangyayari ng mga panahon na yun. And so we are so thankful, our honorable senators. At sana po, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, ang ating PNP, ang ating NBI, ang ating Human Rights Department, at ang ating senators, sana po ay magkaroon na ng kalutasan ang kaso ng aming mga asawa. Nire-request po namin ang pagka-consolidate ng reports ng NBI at ng PNP. Ganun na rin po ang tulong ng Globe para po sa aming request na contents ng messages na alam po namin na makakatulong sa kasong ito. Sa amin pong mga kababayan sa Apari, kung meron man po kayong nalalaman, tulungan niyo po kami. Kayo po ay mga asawa din. Kayo po ay mga head ng family at kayo po ay may mga anak. So kung kayo po ay may nalalaman, voluntaryo po kayong pumunta. Matutulungan niyo po kami ng malaki. This is a hearing. Alam namin na hindi pa ito yung ultimate na solution. Hindi lang po ito ang ultimate na solution. What will give us fulfillment is when these people who are responsible in the brutal killings of our husbands, are put behind bars. And so,
Thank you very much. I know I am in God's time. There will be a resolution to this case. It is only when this fulfillment, when these people are put behind bars, that you can see the genuine smiles that we used to wear when our husbands were alive. Thank you very much. Thank you, ma'am. I can really feel you. Sige lang, kung worst comes to worst, hindi natin makuha ang hustisya dito sa lupa, makukuha rin natin yan sa langit. Mayroong Diyos na nagbabantay sa ating lahat. Makukuha rin natin yan. But talagang kukunin natin ang hustisya dito sa lupa. That's why we are conducting this hearing. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Wala na. So, okay ka na, Senator Coco? Yeah. In the course of these two hearings, we have seen and heard for ourselves the testimonies pertaining to the killing of Vice Mayor Alameda and his 5 companions.